Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading to ha, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tandaan mo palagi na wala sa baraha ang kapalaran, ha? Nasa sayo pa rin ang desisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito, i-reverse nyo yon. Kung gusto nyo na positive lang, gusto nyo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin na kung ano yung meron sa iyo. Okay. Okay. May mga sitwasyon ka na tatapusin. Ibig sabihin is meron kang pagpapasyahan or just a decision making situation sa buhay mo na gusto mong tapusin or ayusin, parang ganun. Sa iba sa inyo, magkakaroon, nandito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance ang sitwasyon mo this time, magkakaroon ng mga union na mga malalapit sa puso, pwedeng family, karelasyon, o kasama sa trabaho, yan. Magkakaroon ng kasaganaan sa buhay mo. Super magnetic ang nakikita ko sa'yo this time, Virgo. Magnetic ka sa mga taong magiging loyal sa'yo. Mga tao na magiging there's a good foundation situation happen into your life. Yun din na nakikita ko sa iyo. Andito ka rin sa sitwasyon mo na, syempre, hindi naman lahat is positive talaga, no? May mga sitwasyon na pwede kang malito. Yeah, may mga pagkalito sitwasyon, pwedeng may mga sitwasyon na mag-focus ka in a frustration or nandun ka sa point na may mga sitwasyon na parang mag-iisip ka ng negative or basta may papasok sa yung na negativity, ganyan. No? Na thinking, yun na nakikita ko sa iyo. And then also, is, iba sa inyo is, may hinihintay kayo, no? Siyempre, merong mga material success, wealth, prosperity, and merong kapamilya na magkakaroon kayo ng connection. Pamilya or ano to, kasama sa trabaho niya. Someone want to commit or may union nga. O yan, may tao na gusto niya ng open communication sa'yo. Or maybe this is you. Yan, may tao mag-open communication sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. No? May bibigyan ka daw ng suporta or may taong susuporta sa'yo. Ang ganda ng card mo, magnetic. Mas more ka daw magtatrust sa intuition or you need Pero bakit kaya nandito ka sa point na may mga bagay na hindi mo pa ma-let go this time. Ganun na nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin. Virgo, may sinasabi si card na aayusin mo. Siguro may mga aayusin ka ng mga papers and documents. Kung ano man yun, ayusin mo na yun. Kung may mga dapat pirmahan, ganyan, ayusin. Meron tayong Scorpio, Libra, Cancer, Virgo. Okay. Sabi sa inyo is, diba? Sabi ko sa'yo, may ending situation ka talaga. There's an end of a cycle situation happening to your life. May mga magbubukas na bagong door sa buhay mo. And then also, nandito rin yung transformation. Meron din na sinasabi na may mga unexpected situation. Ibig sabihin, may mga unexpected communication, unexpected union, unexpected commitment, or unexpected partnership coming sa iyo. Yun na nakikita ko. Ikaw ito or someone's ko-connect sa iyo. And syempre, nahandito rin yung makaka-receive ka ng message or communication with someone who's loyal sa iyo or ikaw yung loyal. Pwedeng sa anak mo, ganyan.
or pwedeng sa karelasyon mo, or kapatid mo, yan. And then, saan dito rin yung iba sa inyo may mga alaga kayong hayop, no? Aso man yan, o ibon man yan, ahas man yan, joke. Sabi ka, ate meron yan. Baka sabihin na iba, ate meron nga. Sa paligid namin may mga ahas, may ganun. Yun, pero mag-ingat pa rin kayo, no? Mag-ingat pa rin kayo kasi, syempre, andun yung sitwasyon na may mga tukso pa rin naman na magaganap o kaya nahadun pa rin yung sitwasyon na may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May mga tao pa rin na may pangliling lang o may mangliling lang o maliling lang ka. Mag-ingat ka. Medyo magsabi ko kasi, di ba kanina mag-trust ka sa intuition mo. Hoping hindi ikaw ito. Anakan ba yan? Pupo. May cheating, ano? Ako nakikita. Pwedeng may tao na mag-cheat or ikaw mag-cheat. Pwedeng ganun. Baka dadaya-dayain ka kung saan aspeto ng buhay mo yan. Iba sa inyo is nasa bahay lang kayo? Or yung trabaho nyo is sa bahay? Pwedeng ganun. Iba naman sa inyo is nandoon yung komportableng life mo. Pag nasa bahay kayo, feel relax. You want to be alone and yun, mas okay ka. Parang mas nagkakaroon ka ng pagre-recharge when it comes sa bahay mo. May konting loneliness, sadness, depression, o pwede din na na pag-aalala ito sa iba. Pwedeng ganun. No? And then also, may mga taong trustworthy. There's a feeling emotions ako nakikita sa iyo, no? Aray ko, anak, may mga iisipin ka daw ng mga bagay-bagay. May mga documents eh. Baka may kang documents, no? May mga documents na dapat ayusin ata or isulat or may mga speech situation ako na nakikita sa'yo. Tingnan natin energy mo. Diba dito, ano ba to? Want to be private. May union, ano? Alam mo ba na magiging masagana ka this December? May kasiyahan and kasaganaan ako nakikita sa'yo. Anong energy niya ni Virgo this week? May magtatapos sa buhay mo. There's a loss. There's a loss eh. Tandaan mo palagi maraming klase ang loss ha. Loss of hope, loss of pet, loss of someone, loss of trust, loss of something. Basta loss. There's a loss. Ako nakikita sa iba. Energy niya po. Sige lang, makabaliktad. Alam mo, ang tatag-tatag mo, Virgo. Energy niya. Galileo. Okay, energy mo. Nandito ka sa sitwasyon mo this week na alam mo yun yung kahit na may mga mararamdaman ka o nararamdaman this week, pilit ka magpapakatatag, pilit ka magpapaka-focus, or pilit you're controlling yourself. Ganyan ang nakita ko dito. Also this week, hoping kasi medyo imbalance yung energy na nakikita ko sa iyo dito. Maaari makakaramdam ka ng mga pagod. Pwede rin na if you are busy, makakaramdam ka ng pagod, mga masamang pakiramdam, mabigat na pakiramdam. Pero yun nga, sabi ko, di ba, parang kahit na ganyan nararamdaman mo, magpipilit kang maging matatag. Kaya kahit nakakaramdam ka ng depression or unhappy situation or may mga painful situation or emotional pain situation na mararamdaman. Halimbawa, may ubo ka, may sipon ka, ganyan, may mga iniisip kang bagay-bagay, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yun ang energy na nakuha ko sa iyo. Medyo painful. May mga this week siguro na doon ka sa point na may mga sitwasyon ka na iiwasan mo rin. Ganyan.
Also, nandun yung may mga unexpected na flow of emotion na pwedeng mangyari this week. Pwede ka ma-disappoint. Pero, kahit ma-disappoint ka, parang handun ka lang sa sitwasyon mo na hindi ko nakikita, magwawala ka, hindi. Kasi you're controlling your emotions. Yan. Nandun ka sa point na yon. Anong parating sa kanya? Sana walang conflict sa inyo. Anong parating kay Virgo? Okay. Anong ibig niyo po sabihin? Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga sitwasyon na magtatapos na talaga. Ibig sabihin. Nandito ka na rin sa point na may mga problema na pwedeng matapos. And also, ang darating sa iyo is may babae na makikipag-usap sa iyo or ikaw ang makikipag-usap sa kanya. Yun ang parating sa iyo. So, iba naman sa inyo is may makikilala ka na bagong tao. Hindi kasi kayo pare-pareho eh. Pag-uusapan ka pala. May mapag-uusapan kayo related to a travel. O kaya there's a situation of a goal. Parang there's a goal situation na mapag-uusapan. Ganun. So, iba naman sa inyo, ang parating sa iyo is meron ka na daw sitwasyon o meron kang sitwasyon o pangyayari. Ganun na parang meron kang itatama. Pwedeng halimbawa ba itatama ka sa buhay mo o kaya may tao kang itatama. Sabihin mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Huwag ganyan, dapat ganito. O kamusta, ganyan, ganyan, ganon, ganon. May ganon. May mga, siguro may bibigyan ka ng advice or bibigyan mo ng suporta and advice itong tao na to. Or maybe, siya ito sa'yo. Pwedeng ganon. Yun na nakikita ko sa'yo ha. And then also, siyempre handun din yung manifestation mo, no? Sa iba sa inyo. Siguro you're manifesting something na gusto mo travel, pwedeng ganun. Malayo man o malapit yan. Parating din sa'yo is magkakaroon, may mga itatama ka talaga dito sa sitwasyon mo. May hintay. Mayroon kang mga meron kang mga bagay na tatapusin this week. Yan, meron ka mga explain ko ha. Sa iba dito may mga tatapusin kayo. Halimbawa, may mga asikasuhin kayo, ipiprepare, you give an effort and hard work yun sa bagay na yun. Halimbawa, kukumpunihin, ipiprepare, aayusin, itatama, o kaya is parang may mga bagay ka na ma-master in this week. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Aray ko, anak. Anong dapat nga iwasan this week? Dapat mo iwasan this week. Anak, ato din na lang, anak. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung yung pwede mo namang gawin ngayon, pagpapabukas mo pa. Yung magkaroon ka rin ng self-doubt sa sarili mo, iwasan mo yun. Yung hindi ka makapag-desisyon or hindi ka maging prepare. Alam ko naman, you are very prepared person. Virgo, palagi yan nagpe-prepare. And then also, iwasan mo, yung mawalan ka ng interest sa mga bagong sitwasyon sa buhay. Halimbawa, meron kang gustong gawin na bago. Gawin mo siya kung alam mo naman na. Pero make a plan. No, make a plan. Yun. Iwasan mo rin yung mga tao na moody or being a moody. Yun na nakikita ko dito. Iwasan mo rin yung
ano ba 'to, imagine ka ng imagine pero hindi ka naman nag-a-action. Sabay ganun din. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung pabago-bago yung isip mo, ganyan. O kaya yung mga taong pabago-bago yung isip, yung malakap discipline ka o control, ganyan. Yung iwasan mo yung kung may naumpisahan kang isang bagay, isang sitwasyon, tapusin mo yun hanggang huli. And then iwasan mo yung mga tao na exage when it comes sa pakipag-usap. May masyadong exaggerated or parang may pagka-abnormality na parang wala na sa hugot, yung mga ganon. Iwasan mo na lang yun. Or baka naman ikaw ito, di ba? Pero malabo, hindi ikaw to. Yun, iwasan mo daw yun. Iwasan mo na kung kung may mga gusto kang gawin bago, gawin mo talaga siya. Take it action, no? Take a risk. Kumbaga, ang sinasabi rin dito, take a risk and make a plan. Kung may mga bagay din kasi na need to discover, kung may mga talent ka pa o mga bagay ka na gusto mong gawin, make it i-discover mo yun. Plan very carefully, ha? Iwasan mo na hindi ka makapagplano ng maigi. At hindi mag-ingat sa pagpaplano. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ano ba itong mga anak ko? Nag-aaway sa balikat ko. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single. Single po. Sa mga single, merong taong biglang magsasalita sa'yo o bigla mo siyang makikilala? So, iba dito, friend mo to or kakilala mo na to. Sa iba sa inyo, ha? Or kakilala ng friend mo, parang ganun. Sa mga single dyan. Sa mga single, biglaan mo lang daw to makikilala. Pwedeng, yung mga sa mga internet, pwede sa iba, yung mga Friendster ba tawag doon? Wala kasi ako nun eh. Hindi ko nagkagano. Storbo sa buhay. Sabi ganun no? Yan, may makikilala ka daw na ganun. Biglaan mo lang siya makikilala. Yun. And then also, sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo is nagkahiwalay, kasi dito sa sitwasyon, they want to talk to you, pero hindi niya alam paano. Or maybe this is you. Nahahatak naman siya ng nakaraan. May third party sa iba, no? Nahahatak siya ng nakaraan, pero baka this week magkaroon ka ng connection nito. Yun. Pero bigla siyang susulpot. Kumbaga, either bigla siyang magte-text, bigla siyang makikipag-communicate, or bigla siyang, yun ang nakikita ko sa kanya. Kasi nandun siya sa point na parang naghihintay siya ng tamang panahon na pagkakataon. May nakikita rin ako na tao hindi ko alam kung friend niya yun or sino siya, pero parang nagkakaroon ng may taong sumusuporta sa kanya pagdating dito sa relasyon na to. Yun. Ang nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng pag-a-analyze sa relasyon na ito. Pero kasi kinakabahan siya, medyo natatakot siya. To talk to you. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, kakausapin ka niya, itetext ka niya, hindi niya alam. Dito, nagkakaroon siya ng sadness dahil sa paglayo at dahil sa sinunod niya yung gusto niya sa buhay niya. Yun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, dito kasi sa nakikita ko, isa sa inyo kasi medyo either tahimik, ako nakikita sa inyo, o nandun sa point na busy lang kayo sa mga kanya-kanyang goal sa buhay nyo. Yun. May nila ka na ba na sa buhay mo? Or someone's blocking you? Kaya, may nakita kasi akong ganun. Yun na nakikita ko. Siguro minsan na lang kayo minsan nag-uusap naman kayo. Siguro may mga point lang talaga na na time na hindi kayo nakapag-usap. Pag nag-usap naman, nag-uusap. Yun na nakikita ko dito. Kanya-kanya kasi kayo ng focusing dito sa sitwasyon Yun na nakikita ko dito Sa
So, iba naman sa'yo, kung may third party ito, may mga bagay na hindi niya pa nasasabi sa'yo. Maaring yun is may mga pag-iwas din. Halimbawa, gusto mo siya kausapin related doon, iiwasan ka niya, or vice versa. Ganyan. May mga pag-iwas. Money ni Virgo. Pero ang nakikita ko dito, siguro this week, isa sa inyo, tatahimik na lang. Yun ang nakikita ko. May either mananahimik siya. Kung may third party yan, siguro tatahimik na lang, ganyan. O kaya siya tatahimik na lang, or ikaw tatahimik ka na lang. Ay, sorry. Sorry. Sorry, Yun. Ang nakita ko. Sana sa iba, this week, sa karelasyon mo, sana hindi ka magkaroon ng disappointment sa kanya. Ganyan. Kasi magkakaroon ka ng disappointment Siguro sa mga sasabihin niya, sa actions niya, pwedeng ganun. Or siya ito sa'yo, pwedeng ganun. Vice versa. Money. Okay, when it comes sa money mo. Okay. Sa money mo, medyo stagnant yung money mo, no? Sa nakita ko to, this week, may stagnant daw siya. Ibig sabihin, hindi siya magsasucess. Hindi naman sa hindi magsasucess. Ang nakikita ko kasi dito, maaring merong mga bagay na hindi pa natatapos, no? O hindi pa na nagkakaroon ng pagsasaayos. Ganyan. Yun ang nakikita ko. May mga bagay na, halimbawa, may mga sitwasyon na kailangan pang bayaran, may mga kailangan mo pagkagastusan, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kaya medyo nai-stagnant siya. May papasok naman, pero stagnant kasi ang nakikita ko dito. Iba, medyo konting may frustration lang. Yun ang nakikita ko. May mga sitwasyon na wala kang magagawa, kundi maglabas ka ng pera. O kinakailangan mo talagang maglabas ng pera. May mga ganong sitwasyon ako na nakita sa'yo. And then also, sa iba naman sa inyo, saan po ito? Saan? Yung iba dito, daw, magkakaroon na pagbabago sa pera mo. May ma-achieve ka raw. Hindi siya malaki maliit lang siya. Pero at least meron, di ba? Yun, pagdating sa money mo. Ang nakikita ko dito And then also, may papasok, pero yun nga, sabi ko sa'yo, hindi siya ganun kalaki. Medyo frustrate yung iba pagdating sa trabaho or money to Kasi yung trabaho mo galing din yun. Basta stagnant pa siya. May mga bagay pa na hindi pa siya magkakaroon ng pagbabago. Iba sa inyo, be organized, no? Kasi baka marami kayong gastusin kasi December nga, Kaya nakikita ko parang ang gulo. Alam mo yun? Baka maraming gastusin na magaganap o mangyayari sa iyo. Anong advice? Virgo, may nakikita ako na dental clinic. May magpapadental ba? O may magpapaklining? O kinakailangan na? Ganyan. Maaring iba sa inyo mga mananakit yung mga ipin nyo o kaya may mga mananakit sa inyo. Ganyan. May sinasabing pagkasira or paglala. Hindi ko alam in what way yun Yun, merong ganun. Lalala or magsisira, parang ganun. Halimbawa, mayroong mga hindi pagkakaintindihan, baka mas lalong lumala. O kaya, may mga bagay na nakaguluhan o pag-aaway o kung ano man yung sitwasyon. Pwedeng ganun.
okay. Mamaya na advice meron ka daw bibigyan ng advice. Yun ang sabi dito. Ikaw siya ang magbibigay sa'yo. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Ako nakikita dito. Siguro mga biglaang lakad, biglaang malayo o malapit yan, mga biglaang lakad, biglaang pagpaplano, biglaang aksyon, may mga biglaang kaganapan this week. And then also, when it comes sa advice, is this a time to take it action? Try to progress and ilaya mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi makakabuti sa'yo. Value the person who value you. And syempre, huwag mong kakalimutan na kailangan mo ring i-value yung sarili mo, o alagaan yung sarili mo at mahalin. And then, syempre is, makinig ka rin daw sa opinion ng ibang tao, ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan mong talikuran o alisan, parang ganun, sinasabi. Yun. Mag-ano ka lang daw at try to explore, mag-forward ka daw sa plano mo, sa mga plano mo. Yun ang sabi dito. Finish the unfinished situation and mag-focus ka daw and mag-action sa iyong mga layunin sa buhay. Siyempre, be practical. Make a plan make a plan. Kumbaga, kung huwag kang magra-rush, don't rush, pero kailangan mo magplano. Arigatou naman si God bless.